Mga ginoo. Kakatanggap ko lang ng balita mula sa Naipayada, ang gobyernong militar, upang ayusin ang domestic jade market at sugpuin ang smuggling, ay nagdesisyon na bigyan ako ng autoridad na mag-host ng isang pambansang top-tier jade public auction. General, ito ay isang bihirang pagkakataon. Pagdating ng araw, lahat ng warlords sa Myanmar, mga mayamang negosyante, at maging ang mga top buyers mula sa ibang bansa, ay magtitipon-tipon dito. Basta't maging matagumpay ang auction na ito, ang posisyon natin sa gobyernong militar, ay hindi na matitinag ni Newman, Ama. Dahil ito'y isang pambansang kaganapan, kailangan nating magkaroon ng isang bagay na kayang mangibabaw, bilang finale piece. Kung ordinaryo lang ang mga items, baka pagtawanan lang tayo ng mga warlords na yun. Tama ang sinabi ni Sully. Ako rin ay nag-aalala tungkol dito. Maraming magagandang gamit sa merkado, kahit na marami, pero ang maituturing na pambansang yaman ay napakabihira. Wang Chen, malawak ang iyong kaalaman. Sa tingin mo, anong klaseng jade ang karapat-dapat na maging finale ng kaganapang ito? General, kung ordinaryong Imperial Green lang, baka hindi man lang mapansin ng mga bigating taong yun. Sa kamay ko, mayroon akong isang bato, kahit hindi pa ito nakikita ng mundo. Pero kung ilalabas ko ito, tiyak na magugulat ang lahat. Oh, mas mahalaga pa sa Imperial Green. Hindi ka ba nagbibiro? Kung nagbibiro ba ako o hindi, makikita mo rin, General Zuking. Ilabas mo na ang gamit. Diyos ko! Ang kulay ube na ito ay napakalalim. Napakadalisay. Ito ang maalamat na Purple Chief from the East. At ang dragon pattern na ito ay natural na nabuo. General, hindi ito basta bato lang. Ito ay malinaw na isang magandang pangitain. Kung ang bagay na ito, bilang finale, kapag nakita ng mga warlord ang dragon pattern, sino ang hindi magbibigay ng respeto sa'yo? Wang Chen, ikaw. Saan mo ba talaga nakuha ang ganitong sagradong bagay? Ito ay literal na isang pambansang kayamanan. Swerte lang. Nakuha ko sa flea market, dahil magdaraos ng malaking kaganapan ang general. Ang batong ito ay magsisilbing maliit na handog mula sa Tianchen Group. Ido-donate ito bilang finale item sa auction. Mabuti. Magaling, Tianchen Group. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ang perang kikitain sa auction, hindi ako kukuha ni isang kasing. Lahat ay mapupunta sa Tianchen Group. Kuya Chen, lagi ka talagang nakakagawa ng himala. Joe Dafoe. Maghintay ka lang at manood. Ang batong ito, hindi lang ang magpapasikat sa Tianchen Group, kundi magiging libingan nyo rin. Boss, ang batang yon ay si Wang Chen, tama, nabalitaan ko na. Hindi lang niya napagaling ang anak ng general, kundi malapit din siya sa babaeng si Miao Miao. Mataas ang pamantayan ni Miao Miao. Ang taong makakakuha ng atensyon niya ay tiyak na hindi ordinaryo. Boss, ang batang ito ay hindi dapat buhayin, dahil nagawa niyang makipag-ugnayan sa general. Kung siya ay uunlad sa hinaharap, ang mga kalokohan natin sa parke, baka hindi na natin maitago. Wang Chen, isang hamak na Chinese, nakagawa ng ganitong kalaking gulo. Kumusta naman sa panig ni Miao Miao? Mukhang pinoprotektahan siya ni Miao Miao. Hindi tayo pwedeng kumilos ng direkta sa ngayon. Pero boss, hindi tayo pwedeng maghintay lang sa kamatayan. Ang negosyo sa parke kamakailan ay palala ng palala. Ang mga baboy ay pahirap ng pahirap hulihin. At malaki rin ang pressure mula sa itaas. Kung wala nang papasok na pera, paano natin bubuhayin ang mga kapatid na ito? Kamakailan, sinuportahan ng general ang isang bagong grupo na tinatawag na Tianchen Group. Nabalitaan ko na ang boss ng grupong iyon ay si Li Zuking. Ang mansyon ng general ay isang batang babae. Siya ay isang batang babae. Nabalitaan ko rin yan. Ang Tianchen Group na ito, bagamat bago pa lang, ay may malakas na koneksyon. Dahil nang ahas ang general, naprotektahan sila ng hayagan. Ibig sabihin ay malapit na nilang kunin ang kontrol sa karamihan ng negosyo sa lugar natin. Sa hinaharap, kung gusto nating magnegosyo rito, baka kailangan nating sumunod sa kanila.
Sumunod sa kanila. Ako si Joe Dafoe. Nung naghahari pa ako sa Myanmar, mga naka-diaper pa lang sila. Pero, kung hindi uubra ang santong papasan, ibahin natin ang laro. Balita ko, sa susunod na buwan, magpapa-auction ang general. Isang malaking auction ng Jane. Siguradong isasama, ni Lee Zuking, ang mga tao ng Tianchen Group. Boss, ang ibig niyo bang sabihin? Gagamitin natin ang auction na to, para makipag-alyansa, kay Boss Lee. Kung makukuha natin ang Tianchen Group, at magagamit ang impluensya nila, hindi lang natin mapapatibay ang teritoryo natin, malilinis pa natin ang ilang negosyo natin. Kung hindi, ipapaalam natin sa kanila, dito sa Myanmar, kung sino talaga ang naghahari. Akon, bantayan mong maigi, bawat galaw ng Tianchen Group, lalo na yang si Lee Zuking. Gusto kong malaman, ang lahat ng sikreto niya. Opo, boss, huwag kayong mag-alala. Aasikasuhin ko na. Lee Zuking. Kahit sino pa kayo. Ang hamarang sa daan ko, mamatay. Aba, Boss Lee. Mataas ang pamantayan ng general. Kahit gaano ka pa kaganda, kung wala kang ibubuga, baka hindi ka magtagal, sa upuang yan. Ang ibubuga ay, pinaghihirapan, hindi nadadaan sa tagal ng buhay. Boss Joe, mauna na kayo, bata. Wala kang kinalaman dito, lumayas ka sa likod. Yung itim na buhangin na yun, nilagyan ko na ng marka. Mamaya, kukunin natin yun. Para ang Tianchen Group, walang makuha kahit ano. Boss Joe, kahit gaano pa kaganda ang marka, nakadepende pa rin sa tadhana. Kung mapapasa iyo ang itim na buhangin na yun. Marka. Anong marka? Maligayang pagdating sa lahat. Ang unang item natin ngayon, bilang pampainit, mula sa lumang minahan ng Pakon, ang 5-color cloud garment. Basta nandito siya, kahit gaano pa kadelikado ang lugar, panatag ang loob ko. Ang gwapo niya sa side profile. Boss Lee. Maganda ang kalidad ng batong to. Bakit, hindi ka makapag-bid, Zuking? Ang batong to ay may dragon at tubig. Senyales ng malaking swerte. Huwag nating palampasin. 8 milyon. 10 milyon. 15 milyon. 20 milyon. Talagang mayaman si Boss Joe. Dahil gustong-gusto ito ni Boss Joe. Edi tayo na ang magbibigay daan sa kanya. Deal. Congrats, Boss Joe. 20 milyon para sa unang panalo. Wang Chen. Masyado ka pang bata. Unang round pa lang, ipapakita ko na sa'yo kung ano ang kapangyarihan ng pera. Hayaan mo siyang manalo muna. Ang isang tao, kapag nasa rurok ng kumpiyansa, doon siya pinakamasakit matalo. Tigreng bumababa sa bundok. Starting price, 10 million United States dollars. Ito ay isang high-grade na bato. Bata. Wala kang bayag para sa naunang bato. Itong tigre, sa tingin ko dapat ka na rin. Tumabi na lang, Boss Joe. Masyadong makapal ang balat ng batong ito. Hindi ko rin mabasa. Kuya Wang, umaarte ka na naman. Ang matandang tusong si Joe Dafoe. Hindi niya alam na siya ay naging biktima mo na. Wang Chen, ang pondo ng kumpanya natin ay nandito na lahat. Lalaban ka ba o hindi? Boss Lee, huwag mo nang pansinin ang duwag na yan. 20 milyon, 30 milyon. Boss Joe, kukunin ko talaga ang batong ito. Nagmamadali si Wang Chen. Ang ganda ng kulay ng batong ito. Siguradong tataas ang halaga. 40 milyon. Boss, durugin mo siya. Boss, sa tingin ko ang batong ito, hanggang 40 milyon lang. Kung tataas pa, baka kailangan na nating ibigay sa bata na yan. Abot langit ang yaman ni Boss Joe. Suko na ako. Sold. 2 sunod na panalo, Boss Wang. Sa 2 laban, si Boss Joe ay nakapaglabas na ng 60 milyon. Ang cash flow niya, baka ubos na. Hindi pa sapat. Sa susunod na laban, gusto kong itaya niya ang lahat ng ari-arian niya sa park. Kuya Wang. Si Joe Dafoe kanina. Ang tingin sa'yo parang gusto kang kainin. Mag-ingat ka. Kung may kakayahan siya. Hindi sana siya. Nandito pa rin. Kanina sa study room ng general. May nawalang gintong Buddha. May nakakita. Napalihim kang naglalakad doon. Kapkapan siya. Sige,
Kapkapan nyo, hindi mahanap, Jiyuye at General. Kailangan nyo akong bigyan ng paliwanag. I report, wala sa kanya. Imposible. Hanapin ulit. Sa tingin ko, ang gintong Buddha ay na kay Jiyuye. Ito. Imposible ito. Ang bagay na ito, nandito lang kanina. Nasaan na? Iniisip mo ba kung paano ako i-frame? Susunod na item. Lumang hukay na itim na balat. Starting price, 2 milyon. Zuking. Ang batong ito, kahit ibenta ang kumpanya, kailangan nating makuha. Ito ang susi sa ating kinabukasan. Oh yeah. Ang cash flow natin, sapat lang para bilhin. Ang finale na itim na buhangin. Maliban na lang kung isan la ang negosyo sa parke. Ang batong ito, nakikita ko si Wang Chen, hindi man lang gumagalaw. Siguradong basura yan. Hayaan na. Tingnan natin kung magkano ang ibibigay niya. Ang acting ni Kuya Wang. Kahit ako, muntik ng maloko. Ang ganitong klase niya, ang hitsura ng pagkontrol sa buong lugar. Talagang hindi ko maalis ang tingin ko. Bumili ng ganitong basag na bagay. Baliw ka na ba? Ako. Hindi ako pwedeng lumabas ng walang dala. Mamaliitin ako ng general. Magbibigay ako ng 10 milyon. Wang Chen. Gagawa ako ng paraan ngayon. Para wala kang makuha. Joe Dafo. Huwag kang masyadong samobra. Magbibigay ako ng 18 milyon. Boss Joe, hindi na pwedeng dagdagan. Kahit isama ang isinanlang negosyo. Ang nasa account ay hindi na aabot ng 140 milyon. Sa ganitong paraan, hindi natin mabibili ang finale na kayamanan. 18 milyon. Sold. Congratulations, Boss Lee. Nakuha ang lumang hukay na itim na balat. 18 milyon. Para bumili ng ganitong bagay. Wang Chen. Kulang ng uling ang kalanyo. No, Boss Joe, masyado ka namang nakikialam. Tingnan natin ang galing sa finale na bato. Ang kayamanan ng finale, lumang hukay na itim na buhangin. Starting price, 50 milyong dolyar. Baliw ka na bata, hindi man lang nagtanong kay Lee Zuking at nagbid na. Baka nahulog ako sa patibong. Imposible, magbibigay ako ng 140 milyon. 180 milyon. Boss Joe, lalaban ka pa ba? Ang plano niya ay masyadong tumpak. Bawat hakbang ay kinakalkula ang kasakiman ng tao. Ang lalaking ito ay parang Diyos sa sugal ng bato. Boss Joe, ang itim na uling na ito ay sa akin na. 200 milyon. Itataya ko ang lahat ng yaman ko. Wang Chen, karapat dapat ka bang labanan ako? Kung ganoon, magiging Joe na ang apelyido nito mula ngayon. Wang Chen, sa batong ito. Siguradong kakampi sa akin, ang general. Mga opisyal, inaanyayahan kayo ng general, sa likod bahay para suriin ang bato. Tara na. Dahil mataas ang interes ng lahat. Dito na lang, sa harap ng aking ama. Tingnan natin ngayon, kung sino ang tunay na panalo. Boss Joe, mauna ka na. Salamat, Miss Wu. Ngayon, bubuksan ko ang mga mata ninyo. Ito ang tinatawag na, tunay na hari ng mga bato. Halika, hiwain muna ang unang bato. Kuya Wang, talaga bang pinalitan mo ang nasa loob kung matalo ka? Walang makakalabas sa atin ngayon, sa mansyon ng general. Pero ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, talagang nakakaakit. Tingin ko rin sa batong ito, walang laman sa loob. Tingnan mo ang mabangis na tigre. Siguradong may ilalabas ang mabangis na tigre. Ayos lang. Ayos lang. Mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa akong itim na buhangin. Ito ang ipinagpalit ko. Sa pagtaya sa kasino, lumabas na ang berde. Te ng aso, boss. Sa loob nito, wala palang laman. Ubus na ang cash. Nakasanla na ang mga ari-arian. May pagkakataon pa ako. May pagkakataon pa akong makabawi. Boss Joe, sa tingin ko wala na. Kanina, para makipagbid, umutang ka ng malaki sa Raifeng Bank at isinanla ang negosyo sa parke. Tama ba? Paano mo nalaman? Dahil ang nasa likod ng Raifeng Bank ay ang aming Tianchen Group. Boss Joe, salamat sa mga ari-arian mo.
Boss Joe, hindi mo na ba kaya ito? Wala pa nga ang main course. Ako naman, bagsak na si Boss Joe. Gusto mo pa sa bulok na batong iyan? Diyos ko, ito ay Blood Eye Body, ang kaluluwa ng Jadet, noong nakaraang taon sa Christie's. Isang maliit na piraso ang na-auction, na nagkakahalaga rin ng 800 milyon. Mr. Wang, ang ganitong klaseng Blood Jade. Ang tatay ko, matagal na niyang hinahanap, mula ngayon dito sa Myanmar. Ang pagtingin sa iyo ay parang pagtingin sa akin. Kung ganoon, ang iniwan ni Joe Dafoe, ang magulong negosyong iyon. Tatanggapin ko na ng maluwag sa loob. Wang Chen. Akala mo ba wala na akong alas? May isa pa akong huling baraha. Wang Chen. Akala niya kapag nakuha niya ang teritoryo ko, makakaupo na siya ng tahimik. Gagawin ko ang kasino na iyon, na maging libingan niya. Huwag kang mag-alala, boss. Itong bag ng pampasabog, ibinaon ko na sa lugar ng turnover. Pagdating ni Wang Chen, pasasabugin ko agad. Sabihin mo kay Miao Miao, mag-ayos siya ng maganda bukas. Siya mismo ang magdadala kay Wang Chen, sa gitna ng entablado. Kuya Wang, sa tingin ko ang taong tulad ni Joe Dafoe, hindi niya tayo hahayaan na makuha ang teritoryo ng ganito kadali. Basta't makuha na ang susi, pindutin na ang detonator. Kuya Wang, anong sinasabi mo? Wala naman. Zuking, ang turnover ceremony bukas. Tuloy pa rin gaya ng normal. Ikaw, panoorin mo lang ang palabas ko. Boss, basta umakyat si Wang Chen sa entablado, kikilos na ako. Mga big boss, ngayon ang araw na akong si Wang Chen, ay kukuha sa pamamahala ng parke. Ito rin ang araw ni Boss Joe. Ang kanyang maluwalhating pagreretiro. Sa ganitong kalaking okasyon, umakyat tayong lahat sa entablado, upang saksihan ang makasaysayang sandaling ito. Ano sa tingin nyo? Sige. Ang galing mo, Mr. Wang. Sabay na tayo, Boss Joe. Wang Chen. Ito. Hindi na siguro kailangan ito, di ba? Uupo na lang kami rito sa ibaba. Boss Joe, hindi mo ba ako kayang iwan? Halina, Miss Hao, mga nakatatanda, umakyat po kayo sa entablado. Mga baliw na silang lahat, nasa itaas ang anak ng general, pati na rin ang mga may-ari ng minahan. Kapag pinindot ko ito, buong Myanmar, ay tutugisin tayo. Boss, pipindutin ba o hindi? Magsalita ka naman. Boss Joe, matibay ba ang pagkakagawa ng entabladong ito? Nakikita ko si Jiho Wenlong, kanina pa naghihintay sa itaas. Ano ba ang hinihintay niya? Lalaban na ako. Boss. Kahit anong mangyari, patay na tayo. Wala na akong pakialam. Ngayong araw, ikaw at ang mga boss ng buong Myanmar ay sabay-sabay na mamamatay. Mamatay na kayo. Huwag. Jiho Wenlong, hayop ka. Huwag mong pasabugin. Ano? May bomba. Mga gwardya, dahil umamin na si Boss Joe, ipakita na natin sa lahat. General, pakisabi sa mga tauhan mo, natanggalin ang pulang telang ito. Baliw. Joe Dafoe. Ikaw ay isang baliw na walang budi. Gusto mo kaming pasabugin lahat dito. Bakit? Bakit hindi sumabog? Dahil ang mitya na ito ay matagal ng pinutol. Mga boss, huwag kayong magpanik. Mayroon akong especially iya sa tabi ni Joe Dafoe. Nung pinaplano niya ang sabwatang ito, alam ko na ang lahat. Jiho Wenlong, traidor ka. Kaya pala kanina, sa earpiece, ang lakas ng sigaw niya. Matagal na pala siyang kumampi sa'yo. Kayo, nagsabuatan para sa akin. Joe Dafoe, ang lakas ng loob mong saktan ako at ang mga may-ari ng minahan. Kahit ang Diyos ngayon, ay hindi kami iligtas. Hulihin siya. Sira na ako. Sira na ang lahat sa akin. Wang Chen, kahit mapunta ako sa impyerno, isasama kita. Wang Chen, umalis ka dyan.
Joe Dafoe, ang mga bala mo, ay hindi ako mapapatay. Ito ba ang tunay na lakas ni Mr. Wang? Mga tauhan, ikulong ang tarantadong ito, na may masamang balak, habang buhay, siyang mabulok sa kulungan. General, siya lang mag-isa ang nagpapaligoy-ligoy sa second floor. Nakita rin namin itong remote control. Boss Wang, nagkamali ako. Boss Wang, patawarin niyo na po ako. Sumunod lang ako kay Joe Dafoe, ang hayop na yun. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Magsisilbi ako sa inyo. Joe Dafoe, hayop ka. Gusto mong i-frame up si Boss Wang, Jiu Wenlong. Tinuring pa naman kitang tunay na kapatid. Wang Chen, mamamatay ka sa hirap, Wang Chen. Gusto mo talagang mabuhay, di ba? Oo, oo, oo. Kung ganoon, idineklara ko, ang pangalan mo ay Jiu Wenchong. Jiu Wenchong. Pwede ka nang lumayas. Boss Wang. Yung putok kanina, halos lumipad ang kaluluwa ko sa takot. Kapatid na Zuking. Si Mr. Wang ay parang Diyos. Paano siya masasaktan ng ordinaryong bala? Lahat. Formal nang tapos ang seremonya ng paglilipat. Ngayong gabi sa kasino, libre lahat ng inumin. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Cheers sa inyong lahat. Zuking. Ihanda mo ang private jet para sa akin. Opo, Young Master Wang. Dahil ayos na ang lahat dito. Oras na para umuwi ako. Tingnan nyo kung ano to, mga promdi. Bakit kayo excited? Isa lang naman yang bulok na may bok, di ba? Huwag kang mag-alala, Shaoli. Balang araw, si kuya, makakabili rin yan. May bok. Ikaw ang promdi. Tinuturuan mo ng mali si Shaoli. Ako. Anong ako? Alam mo ba kung ano ang may bok? Nakita mo ba yung maliit na figure na nakatayo? Ito ay rules. Rules. Naiintindihan mo ba? Rules. Rolls Royce. Tama. 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 Nadulas lang ang dila ko kanina. Hindi sa hindi ko alam. Shaoli, itatama ko para sa'yo, ha? Hindi ito may bok. Ito ay rules. Rules. Rolex. Tingnan nyo, may bumababa. Mr. Wang, ito ba ang bahay nyo? Nakabalik na ako. Ako, si Wang Chen. Sa wakas ay nakabalik na. Wang Chen. Siya yung nawawalang si Wang Chen. Ang ganda. Mga ganitong kagandang babae, may 3 pa. Hindi ba siya yung nalinlang, papuntang Hilagang Myanmar, si Wang Chen? Bakit? Kinuha ba ang kidney niya, at naging inutil? Naawa ba ang mga taga-Hilagang Myanmar, at ibinalik siya sa nayon, para ipaligpit ang bangkay niya? Cutie. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Mr. Wang. Ilabas niyo siya. Binunot ang dila. Hindi. Ma. Chener. Bumalik na si Chener. Chener. Ma. Ako to. Si Wang Chen. Ang iyong Chener. Chen. Masama to. Tumigil ang tibok ng puso. Tumigil na rin ang brainwaves. Ginang. Manahimik ka. Ma. Bumalik na si Chener. Huwag kang mag-alala. Kahit ibigay ko ang lahat. Ililigtas ka ni Chener.
Ang lahat ng indicators ay himalang bumubuti. Diyos ko. Chener. Ikaw ba yan? Parang nananaginip na naman, si Mama. Ma. Hindi ito panaginip. Ako to. Ang walang kwenta mong anak, si Wang Chen. Chener. Ma. Matagal-tagal ka na ring hindi nakakalabas, no? Tara, aalalayan kitang maglakad-lakad sa labas. Ako. Ang katawan ko. Huwag kang mag-alala, Ma. Nandito ako. Kahit pa si kamatayan, hindi ka makukuha. Ito. Ito ay. Ma. Mama. Kami ay. Sige na, tama na ang biro. Ako na ang magpapakilala. Ma. Ito si Zuking. Tumutulong sa pamamahala ng kumpanya ko. Ito naman si Wusuli. Tumutulong sa pagbabantay ng lugar ko. Ito si Miao Miao. Tumutulong sa paghawak ng pera ko. Magandang araw po, tita, lola. Mabuting ate. Tita, si Boss Wang ngayon ay napakamatagumpay na. Huwag na po kayong mag-alala sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Magiging maayos na ang lahat. Oo nga, mabuting ate. Ito ang inihanda ni Wang Chen para sa inyong pagpapagaling. Itago niyo po ito. Ito pa lang ang una. Ito ang pangalawa. Ginto. 1,500 bawat gramo. Ginto. Akong si Wang Chen, sa buong buhay ko, naghahanap ng yaman, naghahanap ng buhay, naghahanap ng malinis na konsensya. Ngayon, ang hiling ko lang para sa buong pamilya, ay maging ligtas at payapa.